Unang-una, rock band kami. So, nung ginawa naman namin yan, nung natapos yan, hindi yan rock. Pero nung nirecord na namin, nung nilagyan na ng gitara, ng drums, naging rock siya. So, natural lang na lumalabas sa amin yun. Pero ang gusto naman namin i-part doon, yung yung message ng Pasko, parang modern siya nung yung Kaysayan ng Gabi, tayo ay, di ba, yung Noche Buena. So yun yung lyrics noon, more with the modern touch. But yun nga, naging rock siya dahil nung kami na yung tumugtog. Kayo po, paano nyo po sineselebrate yung Pasko? Diba sa pamilya nyo? Pero ito po bang season na to, magkakasama kayo? Naku, taon-taon magkakasama kami. Kasi wala nang ginawa yung, nagsimula na buo kami talagang December. Halos nagkakapalitan na kami ng mukha because of the gigs and the events. So talagang, even Christmas Eve, yung Pasko, nagkakasama pa kami yan. And lalong-lalo na yung New Year's Eve. Ayan. And mas masaya ngayon kasi actually dati, 2 years ago na na-meet ko si attorney, the last 2 years, I was invited also for like the Christmas party nila. Kaya lang hindi ako maka-attend dahil nga I also have commitment with other bands that time. So first time ko sila makakasama this Christmas kahit napipilitan ako. Pero masaya-masaya ako. At first time din nila hindi makakasama si Anit Charas. Anyways, para po sa inyo lahat, ano po ang ibig sabihin sa inyo ng Pasko at paano nyo isinasagawa o ano ba tawag din yung meaning nun? Ginagawa. Bawa ang Pasko is sharing o mag-share kayo, ganun. Kayo po, ano po ang Pasko para sa inyo? At paano sharing agad, di ba Pasko eh? Yan po. Yes. Ano po bawat isa po sa inyo? For me po, yung Pasko, tama po kayo, it's about sharing love and family talaga para sa akin. And kung pag-uusapan niya yung story ko sa family ko, hindi talaga never kami nagkaroon ng malaking Christmas tree, lagi yung maliit lang, basta may Christmas lights lang, and meron kaming hapag sa kainan, masaya na kami. Yun lang po. So yan, kasi yun nga diba, ang meaning sa'yo ng Christmas is sharing. So yun, yung ibig sabihin ng paano mo yung sharing ganun. Ngayon sharing ka mamaya. Yes, of course, meron po. Kasi December, birthday ko din po. Sana po, invite ko po kayo lahat. Mag-share po ako ng blessings ko sa birthday ko. December 17, abangan niyo po. Opo, kasi may budget po ako para bibigay niya. Tapos, may budget, i-share ko sa inyo. Nililinaw ko na po para masaya tayo lahat. Wala kang sweldo ngayong December. Okay lang naman sa akin yun. Ayan. Yun lang po. It's about sharing. I also have some good deeds na sa akin na lang po. And I'm helping a few people na mga kaibigan ko na yung mga nasa estado na medyo kapos talaga. But sa akin na lang po yun na hindi ko na po yun inilalabas sa social media. And yan, masaya na po ako doon na may mga ilang tao po ako natutulungan. And yung pinatutulong ko naman po doon, susunod ay hihingin ko na kay attorney. Yan. Yan, pass the mic po. Lahat. The new singer, Rene Texon. Sa akin kasi is family. Kasi bihira ko makasama because of the gigs and work. So pag Pasko, I make sure I'm with them. Tapos the past 3 Christmases after ng bisitari yung parents ko, diretso kay attorney. Nakikikain ako. Dahil so, ganun yun. Pasko, magkakasama rin kami. So, it's all about being with family. And of course, the band, my Inner Voices family. Okay. Patrick, pag mo ako tinutulungan. Hindi, ako syempre family din kasi puro baby pa yung mga anak ko. So, buti nga si attorney, invited naman kami. Pag Christmas time na, pupunta kami sa bahay ni attorney. Spend kami doon. Chill sa akin ng Pasko siyempre dapat huwag natin kalimutan ng focus ng Christmas is Christ Himself. So, ang number 1 sa akin peace, yung matapos yung taon na may peace of mind ka within your family, and your friends, and loved ones. Number 1 sa akin. Yes. Sa akin, sa family.
Pero mostly, I celebrate my Christmas nasa ibang bansa ako a few years ago. So, eto lang mga kung 2 years or 3 years na nakakasama ko sila is a blessing na sa akin. Kaya ganun ako mag-celebrate ng Pasko. Hindi na kayo magsimpang gabi kasi ang dami ng racket. Kuya. Thank you po. Thank you, Mario. Thank you, Romel. Now it's my turn. Ako na, it's my turn. For attorney, mga ilang weeks na lang, ilang buwan, ano na, matatapos na ang taon. Pwedeng i-describe niyo po yung journey, yung inner voices ngayon, yung mga nagbago, pagpasok ni Patrick, tapos ito nga yung mga dumating na mga blessings, yung mga recording, may contract pa kayo ngayon sa ano, sa Universal. UND. How was the journey po? Exciting at the same time challenging kasi nung nagkaroon nga ng changes sa amin bagong frontman nung March, nung in-announce ko, syempre uncertainty, hindi ko alam kung tatanggapin kami with, di ba, mahirap mawala ng singer, mahirap kahit gaano yung kagaling yung papalit na singer, lagi nga hanapin yung una sa tagal namin sa pagbabanda, I know na pinakamahirap palitan sa banda ay yung mukha, yung frontman. So, kami naman, kami nila Rene, kami nila Ali, matagal na kami magkakasama. We know na makaka-adjust din kami eventually. Pero kung gaano yung katagal at kadali, yun ang hindi namin alam. So, ang ginawa namin, sige, we have to move on, mag-release agad tayo ng mga bagong kanta. And surprisingly and fortunately, tinanggap naman yung mga bago namin kanta with Patrick around. And ito namang matinutugtugan namin like hard rock, Bar 9, yung mga regular namin. Nagpapasalamat kami kasi tinanggap din kami kasi akala namin, syempre, palit-palit kami ng singer, akala namin hindi na kami magugustuhan. So, we're thankful to the management of Hard Rock Cafe and kay Sir Brian and sa management din ng mga bars na tuluntugan namin na despite the changes, tinanggap kami kasi kung hindi, talagang mahihirapan kami. And kasi almost all of them talaga ito yung trabaho. So yun yung first blessing na natanggap namin nung nagkaroon ng changes na yung trabaho namin hindi nawala. Yung tiwala sa amin ng mga pinutugtugan namin hindi nawala. So the rest, adjustment na lang with Patrick around, nagbago kami ng lineup and unti-unti namin na ibalik yung mga lumang lineup. So ngayon, mas dumami yung kanta namin kasi yung bagong kanta na dinala ni Patrick plus the old ones na pagsama na namin. And ito mga huling blessings talaga sa original, di namin nakalain na itong Pasko sa Ating Puso. Nire-record lang namin to sa studio and when Marvin Querido, the owner of All You Heard It, sabi na, you know what? Dapat ito i-present natin sa ABS-CBN. So right there and then, nag-message siya sa ABS-CBN. So pumunta kami doon, kaming tatlo, pinakinggan nila yung kanta. Tinanggap agad na, natuwa naman sobrang blessing na, o sige, kukunin namin yan. So eto nga, i-release natin mamaya. At yung tatlong kanta naman, sobrang late yun na, I think last week lang namin na-confirm na i-release siya ng UMG Philippines. So, yung dalawang big companies na yun nagtiwala sa amin with Biggest Blessing end of the year. And of course, I'd like to acknowledge yung kaibigan namin sa Roddenberry Striker. Pero, tayo ka naman. Siya yung may-ari ng Kalesa Entertainment Production. Kasi, without him, hindi namin ito magagawa. Kasi siya yung nag-biging bridge namin sa UMG at sa ABS-CBN. Siya yung production company na nag-bridge sa amin dun sa mga recording na yun. So, kasama namin siya sa tagumpay na to. Okay. Next question lang. Sa mga nangyayari ngayon, attorney, kahit na maganda yung mga nangyayari ngayon sa buhay nyo, paano naman yung pagtanggap nyo sa mga calamities, mga nangyayari ngayon na meron pang hinihintay na big one, meron pang mga bahain, ganyan. Gagawa rin ba kayo ng kanta about that? Hindi na siguro, dasal lang naman talaga yun. Kasi yung lindol at yung bahay, hindi natin yung mapipikip. No? But of course, we have to feel for the others too na natamaan ng baha, natamaan ng kung nasalanta ng lindol.
And in some, our own little ways, tumutulong kami sa kanila. Sabi nga ni Father, we just don't show it sa Sokmed, but we really need. Pinakauna. Malapit na po ang Pasko. What is your prayer? Well, number Bawat one, isa. gusto ko talaga i-message yung Pasko sa ating puso, mangyari lahat. Pagmamahalan, pagkakaisa, diba? Kapayapaan, regalo ng Diyos talaga. So yung tatlong yun. Yung request, yung prayer namin through that song ay mangyari sa bansa at sa lahat sa atin. Thank you, Miss P. Before going on, we would like to congratulate Inner Voices for winning the countdown last week for Survive That's PH, yung number 1 yung song Saksi ang mga tala. Sayaw! Sayaw! Sabi ko nga. Si Jojo! Oh, happy birthday, Jojo! Imagine birthday mo, nandito ka. Salamat. Let's celebrate mamaya. Miss Romel first. And then Cesar. Ayun, yung Tony, yung kanta niyong I Will Wait For You in the Rain, parang napapanahan kasi gusto nga ang bagyo, ang baha, ang flood control. So, pero ano talaga ang inspirasyon ng I Will Wait For You in the Rain? Ayun nga kasi collection yun ng mga tula na binigay sa akin na Father. And nauso nga yung tagulan namin yung ginagawa. That's why nung nagawa siya, dapat i-release namin yun na mas maaga di ba? Pero we thought na bare months na parang hindi siya, sabi namin parang next year na yata, tumawag yung UMG. And they want na i-release yung kanta. But ang inspiration talaga namin yun yung kalungkutan talaga that time. At yung tagulan nga namin yung nagawa. At natapos namin yun through the help of my friend, si Bob Mitra, Edward Mitra. Pakilala ka naman. Siya yung musical director namin at Arranger Show. So, pag pinapresent namin sa kanya yung kanta, hindi naman ganun ang itsura. Pero pag lumabas na sa kanya, ganun na. That's how good it is. And tumiming naman nga kasi usong wala. And for my final question for tonight, Attorney, kasi yung Pasko sa ating puso, kasi ang so far as of now, ang mga tumatak na Christmas, na OPM Christmas songs sa Pilipino is yung Pasko na Sinta Ko ni Gary Valenciano, Sana Ngayong Pasko ni Ariel Rivera, at saka yung medyo lapit sa kanta nyo, yung Christmas in Our Hearts ni Sir Jose Marichan. So, ano expectation nyo na maging marka ng Pasko sa ating puso sa Pinoy na of course gusto natin lahat humalera dun sa mga binanggit kong songs, di ba, na every year inaabangan na sa inyo, anong expectation nyo or goal nyo for Pasko sa ating puso? Kami kasi prayer namin yun Yung lahat ng sinabi namin sa kantang yun, yun ang prayer namin sa bawat pamilya, bawat tao, lalo na sa bansa. Sa mga nangyayari ngayon, we think na kailangan talaga natin ng pagkakaisa kapayapaan. And we hope na after all, magpapasko, maging masaya yung Pasko ng lahat ng Pilipino. So, may pahagi lang namin yung message niyan, okay na, yung pagsikat, hindi na kami mga bata So, yung pagsikat, it's just bonus na lang if that happens. Pero, pag yung prayer namin through that song ay mangyari, happy na kami. Thank you, Romel. Maridol? So, since ganun yung attitude niyo, Attorney, ibig sabihin hindi kayo nape-pressure na maging hit itong bagong kanta nyo? Kahit ang dami-dami na tayong mga hit songs na OPM?